Naging pangkaraniwan na sa paningin ng mga kababayan natin sa Bicolandia ang paulit-ulit na senaryo sa tuwing dumarating ang mga bagyo. Hindi maiwan ng mga maralita nating kapatid at kapwa na mga Bicolano ang ganitong napakahirap na kalagayan. Kanila na lamang tinitiis ang lahat. Makasurvive lamang sa pagsapit ng mga matitinding mga pag-ulan at pagbugso ng mga hangin na sumisira kung hindi man ay nangwawasak ng buo sa kanilang mga tahanan na gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping mumurahing materyales. Sa kabila ng ganitong realidad ng buhay sa mga naninirahan sa Bicolandia, ang mga kapatid natin sa MCGI ay may napakabuting kapalaran na wala sa iba. Dumarating man ang mga malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin na dala ng laging pagdaan ng mga bagyo, ay may Diyos tayo na natatakbuhan, na siyang palagi nating tiwala at pag-asa sa panahon ng kabagabagan. Gaya ng nasusulat, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. May Diyos tayo na nakakaalam ng ating mga kalagayan. Dumarating man ang mga kabagabagan, ay mayroon tayong Diyos na napaglalagakan ng ating mga kabalisahan, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Napakahirap ng pag may bagyo. Yung mga sim na yan, nagliliparan po yan, ay mahirap po paglabas na kasi po baka madagan ng... Mas na po yung hangin. Buti na lang po, hindi kami sinama kasi wala na po yung bubong namin. Ang mahirap po pag konting ulan po, bumabaha po sa namin. Mahirap po, pero wala pong magawa. Nahihirapan po sila lalo pag ulan ng ulan. Araw-araw po namin yung pinapanalangin. Magkaroon kami ng maayos na bahay. Mas okay pala yung bahay mo. Sira lang kaysa wasak. Di ko alam kung paano ako mag-uumpisa nun eh. Wala tayong pambili ng pantali. Tipunin mo yun ang ipantatali natin. Mailipat lang natin yung mga gamit. Ang hiling ko lang nun, huwag mabasa yung gamit. Lagi ko lang sinasabi sa sarili ko. Wala lang maano sa mga anak ko. Okay lang na mag-ibaan ako. Nung una, nagiba yung bahay namin. Yung super typhoon din yun. Talagang nagiba talaga ho siya lahat. Walang natira. Pag umuulan din sa loob. Pag natutulog yung mga bata, sabi ko, Panginoon, yung sitwasyon ng mga bata, walang maayos. Ayoko sana kasi siyempre naninihiya din ako. Pero yun yung totoo. Na Diyos lang mo ang nakakaalam. Ay sira na nga din dati yung bubong. Ang ginawa ko, nilagyan ko na lang sa ilalim ng ng trapal para hindi kami mabasa. Mataas naman yung namin, yung hinihigaan namin. Naglagay ako ng sapin sa ilalim para pag lumakas ka ako doon kami matulog sa ilalim. Yung bahay namin, giba na. Tapos yung mga damit namin, nagkabarasa. Nasira yung bahay ko. Sabi ko, saan kaya naman ako kukuha ng pampaayos? Tapos nawalan po kami ng bubong, nawalan po kami ng dingding. Tapos ang ginawa ko na lang pong dingding, yung mga po ng MCGI, yung tarpaulin.
Minsan po, nakakaiyak naman isipin. Tapos umaasa na lang po ako sa Panginoon na balang araw magkakaroon din kami ng magandang bahay, magandang buhay, ganyan po. Lagi po kami nag-i-evacuate po sa mga kakilala namin na mga matitibay ang bahay. Doon po kami i-evacuate po. Una po kasi nandun po kami nakatira sa malapit sa dagat. Tapos pag kami natutulog, pinapaupa namin ulit yung dagat para kami makatulog. Kasi pag malaki po ang dagat, hindi kami po nakakatulog kasi ang lakas po ng alon. Kasi muntik na po siyang maanod nun kasi kinukuha niya yung bahay namin para hindi mahila ng dagat kasi malakas. May Diyos tayong nakikinig sa mga impit na daing ng ating mga puso. At dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamalasakit, sa pamamagitan ng MCGI, ay naipadama ng Diyos ang kanyang kagandahang loob at mayamang awa sa mga kapatid nating ito na palagi na lamang nasasalanta ng mga bagyo. May dumating naman po ng magagawa pala sabi ko, magawa na pala dito ng ng lokal. Sabi nila sa amin daw po itong pabahay po. Pero hindi po namin alam na ganyan po kaganda yung papatayo ni Samuya. Masaya po. Walang paglagyan ng kasiyahan. Tapos lalo na po nung nakita namin yung forma kung paanoan. Alam na kapagawa kami ng bahay, kahit bubong lang sana, wala nang kahit wala nang dingding, okay na. Huwag lang ulanan at maambunan yung mga bata. Hindi ko naman po inaasahan na matutulungan niya po kami. Sinurprise po nga kami ng mga kapatid. Pinuntahan kami rito. Akala ko lokal yung itatayo nila rito. Yung pala bahay. Meron na po kami matitirahan ng maayos. Sa tuwing may malakas na bagyo, mayroon na po kaming masisilungan. Sabi ko salamat na maray po. Hindi ko po talaga maano yung kaligayahan ko ng malaman ko po na bibigyan ako ng bahay ni Kuya. Sabi ko talaga niya po kung may Panginoong Diyos po talagang naggagabay po talaga sa akin lagi. Hindi ko rin naman po inaasahan kasi ang pangarap ko lang po 4 na poste lang na kawayan. No, yun lang po yung talagang alam ko na kaya ko nung time na yun eh. Hindi man lang sumagi po sa akin na magkakaroon ng ganito. Kung hindi naman po ako naghahangad ng magandang bahay, gusto ko yung pwede lang matirahan. Kaya lang, swerte namin napili kami ni Kuya na pagawan ng bahay. Masaya po sa pili. Matutupad na yung gusto namin mangyari sa mga anak namin. Safe na po kami pag may mga bagyong darating. Pinapanalangin po namin sa Diyos na sana magkaroon kami ng matibay na bahay, maluwag, hindi siksikan. Kaya salamat po ng marami sa Diyos at maraming salamat din po kay Kuya. Kami ang dilim sa liwanag mo, dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa'yo habang may hininga.
Pinagpapasalamat ko po sa Diyos na may isang kuya. Hindi kami pinababayaan, Brad. Hindi naman kami kilala pero hindi ko po maisip na mangyayari to sa amin, Brad. Masaya po. Kaya ang hindi ko naman po na alam na ganito mangyayari sa akin, na magkabahay po ako. Salamat po sa Diyos po, pati kay Kuya po. Kung ano po meron kami ngayon, ayun po, nagpapasalamat ako sa taas. Nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid na tumulong kasi kahit wala po kami, is nandiyan po sila para tumulong. Lalo na po kay Kuya Daniel. Maraming salamat po. Mararamdaman ko talaga yung pagyakap ng Panginoon na dati hinihiling mo lang to o eto na. Maraming kapatid na nalilingap na naaayos yung kalagayan. Maraming salamat, Kuya Daniel. Binigyan mo kami ng kabahay. Hindi na po kami maglilipat-lipat ng coordinating. Nagpapasalamat po ako unang-una po sa Diyos po. Pangalawa kay Ate Arlene po sa Kuya Daniel. Tapos sa mga tumulong din po na para magawa po, mabuo po itong bahay na pinapagawa po sa amin. Pasalamat ka sa Diyos. Yung paraan ng bagyo, yun ang paraan niya para mabago yung bahay ko. Kaya maraming salamat po at ikaw pong naging kasangkapan ng Diyos para magawa po ang mabuti at pakitang talaga ang iglesia ay gumagawa. Sabi ko salamat po sa Diyos at may kapatid talagang maaasahan. Pag walang-wala ka, kahit po hindi ka po hinihingi, binibigyan ka po nila. Kay Kuya Daniel po, maraming salamat po sa Diyos. At sana po, marami pa po kayong matutulungan na katulad naming mahirap. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Daniel, ng maraming salamat po. Salamat po sa Diyos ng marami. Nung bumaba yung bagyo, nandiyan lang kami. Sabi ko lang, wala ko kami mapupuntahan. Ikaw lang ang meron kami. Kaya salamat po sa Diyos. Hindi naman talaga hinayaan niya na talagang buhatin ng pero dahil natuklap po talaga iyan. Parang ito po yung way na pagsabi ng Panginoon na naririnig kita, mahal kita. Kasi minsan nasabi ko nun, Lord, kada humibag yan, Lord, wala ako kaming man. Ikaw lang ang meron sa amin. Sabi nga po noong isang kapatid, wala naman po akong anuman eh. Ang sabi ko sa Diyos, wala naman akong anuman, ikaw lang ang meron ako. Ay ang sabi ko naman sa kanya, kapatid, pagka meron kang Diyos, meron ka ng lahat. At lahat kayo, mga kapatid, na nakikipagkapatiran, huwag niyo sasabing wala kayong bahay. Huwag niyo sasabing wala kayong matutuluyan. Kung kayo'y sumasampalataya, una sa magagawa ng Diyos, at kung kayo'y nakikipagkapatiran, hindi po wala kayong bahay dahil bukas ang bahay ng bawat kapatid na sumasampalataya para sa inyo. Walang ibang may gawa ng ating nasaksihan at naranasan na kagandahang loob at kaawaan. Ating nauunawa at nakikilala na ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, ang pinagkakautangan natin ng lahat ng ito. Sa Kanya ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na kapurihan. At tayong magkakapatid ay maliliit na kasangkapan lamang upang ang Kanyang mabuting kalooban ay may sakatuparan. At ako po'y hindi matapos din ang aming
pagpapasalamat sa Panginoon dahil naumpisahan po ang proyekto na ito sa pagtutulong-tulong ng ating mga kapatid na nakikipagkaisa ng paglingap sa ating mga kapatid dito po sa dako ng Bicolandia, no? At kasama po ang mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Yung ibang mga galing pa ng abroad, nagsagawa nga tayo ng ating pong medical mission. Salamat sa Diyos. Ang aming appreciation sa lahat ng mga kapatid na kasama sa paggawa. Alam nyo, kahit yung presensya nyo lang po, nandiyan kayo na nakikipagkaisa ng puso, nakikipagkaisa ng damdamin, nakikipagkaisa ng pananampalataya, nakikipagkaisa sa pagdaing sa Diyos. Napakalaking bagay na po nun. Yung matanaw namin kayo na nandyan, sumusuporta sa mga kapatid na nangangailangan, nagbibigay ng lahat ng pwede nilang magawa. Ito po ay gawain ng katawan ng bawat isang sangkap na sumasampalataya at kumikilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi ko po kayang magawa lahat yan mag-isa. At hindi ko po kailanman i-claim at kukuhanin ng kredito ng kahit na ano paman, mga kapatid. Hindi po. Ako po ay nagiging maliit na instrumento lang sa inyo para yung kabutihan po ng Diyos makarating. Ang lahat ng paggawa na ginagawa po natin ay paggawa ng kapatiran. Hindi po ito paggawa ng iisang tao lang. Hindi po ako, kundi tayo na mga magkakapatid. Tumibay ka, aming kapatid. Sa aming puso, ika'y iniibig. Tulong-tulong tayo ilagay sa bibig. Magpupuring alay sa Diyos na pag-ibig. Magtumibay ka, aming kapatid. Sa aming puso, ika'y iniibig. Tulong-tulong tayo ilagay sa bibig. Pagpupuring alay sa Diyos na pag-ibig. Thank you.